O di ba it resonates with the reasoning ng Biblia, yung sinabi ni Jeremias, na sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Ngayon, kung sumpain man namin, tumalikod kami sa pagkilala doon sa una nating kinikilalang nangangaral ng salita ng Diyos, nagkakasala ba kami? Sumusunod lamang po kami sa iniuutos ng Diyos sa Biblia. Kaya nalulungkot ako, mga kapatid, kung bakit kailangang magkaganito. Kaya nga nananawagan ako sa pamunuan ng samahan na pinanggalingan natin. Huwag niyong gawin sa amin ito. Mga dati niyo kaming nakasama. 28 taon. Merong mga kapatid, 30, 35, 40. Binigay namin ang aming mga buhay. Naglingkod kami ng totoo. Nakasama niyo kami sa hirap, sa kaligayahan, sa kalungkutan, sa kagipitan. Tayo-tayong magkakasama sa lokal. Naging pundasyon natin ang pag-iibigang mula sa Diyos. Bakit nung humiwalay kami, kailangan yung gawin sa amin ito? Bakit lumulugar kayo sa lugar ng mga nanggigipit? Wala namang kaming sinasabing masama patungkol sa inyo. Meron pa akong naririnig na sinisiraan ako kung ano-anong mga paninira ang sinasabi sa akin. Tapusin natin ang usapang ito. Magpakalalaki kayo sa pananampalataya. Kung sino man sa inyo sa loob ang nag-iibig, kahit sino dyan sa loob, mula sa miyembro, manggagawa, KNP, hanggang sa kinikilala ninyong sugo, nandito kami. Hinihintay namin kayo. Magsabi lang kayo kung kailan. Mag-usap tayo, hindi tayo magdidebate. Hindi tayo magsisigawan, hindi tayo magtatakutan, hindi tayo magpapasamaan. Itakda natin ang pag-uusap, hindi naman masama yan kung susunod naman kayo sa halimbawang ibinibigay ng Diyos sa Biblia. Tayo'y magkatwiranan, sabi sa Isayas. Iniinganyo naman ng Diyos ang pakikipagkatwiranan. Mag-usap lang tayo. Patunayan niyo sa amin na mali ang desisyon namin na kami umalis sa loob ng iglesia. At huwag niyong gamitin sa amin ang mga talatang hindi niyo naiintindihan sa lahat ng mga kapatid sa labas, mga nakatago dahil sa mga mahalagang dahilan na hindi naman nila mai-discuss kasi syempre pinoprotektahan nila yung kanilang kaligtasan at ang kanilang mga mahal sa buhay dahil alam kasi natin mga kapatid straight talk tayo, no? Kilala kasi natin ang ugali ng mga nasa loob, kung paano silang vindictive at lately, nasabi nga ng aking kapatid, para silang nagiging violent. Parang nagiging mas malala pa tayo sa mga, ayokong banggitin kasi yung pangalan malala pa tayo dun sa mga dating inaatake nating relihiyon. Masyado tayong malupit. Lately nga, mga kapatid, na i-post ko po sa aking Facebook page yung dinanas po na kalupitan ng aking ina sa kamay ng mga dati kong mga nakasama dito. Dalawa po sila, bautisador, na state servants, no? Yung isa state servant ng Nevada, isa state servant ng California. Pumunta po kasi ang aking ina sa Las Vegas. Dito po kami nakatira sa bandang Riverside, California, para magbakasyon kasama ang tatay ko at saka yung kapatid kong babae na hindi pa naman natin kapatid. Pagpunta po nila doon, dumalo siya sa lokal doon. After break,
o pag nung break time na ng pasalamat, live TG, inaya siya sa kwarto ng destinong manggagawa doon. Hindi niya inaasahan, nandoon sa conference, sa phone conference, yung sinabi ko nga pong servants, ano, kasama yung kapatid ni Josel Malyari. So, tatlo silang nasa Zoom, yung nanay ko, at saka yung ah, manggagawa. Alam ko, hindi ko alam kung bakit nila ginawa yun, ano. Pero, one thing is, yung feeling kasi ng nanay ko na para siyang nakuyog. Dahil nga doon di siya makapagsalita, sabi niya nahihirinan siya, humingi siya ng tubig. Sabi ko kasi natatakot ka eh. Parang masyadong intimidating yung atmosphere dun sa loob. Bakit kanila tinawag? Tapos yun na, nagsimula na yung interrogation. Sinasabi sa kanya nung isang bautisador na paano kami nakatitiyak na hindi ang loyalty mo sa anak mo. Dapat ang loyalty mo sa mangangaral. Impliedly, si DSR, ano? Sabi niya, kaya kailangan umalis ka na sa anak mo. Iwan mo na yung anak mo. Sabi ng nanay ko, naririnig mo ba yung sinasabi mo? Anak ko yun, bakit ko iiwanan yun? Sabi daw, tumira na lang siya sa ate ko. Sabi ng nanay ko, pamilya kaming pumunta rito. Hindi ko pwedeng iwan ang anak ko. Tinutulungan ko yung anak ko habang nagtatrabaho sila, nag-aalaga kami ng mga anak nila. Ikaw ba, sabi sa kanyang gano'n ng nanay ko, kaya mo bang iwan ang anak mo? Pag may nagsabi sa yung iwan mo ang anak mo, may iwan mo. Hindi naman daw nakasagot. Hindi maganda, no? Pasalamat sila, no? Kapatid na Badong, mga kapatid. Hindi inatake sa puso ang nanay ko. Dahil kung ganun man, pagbabayaran nila yung ginawa nila. Pwede naman nilang hayaan na dumalo na lamang yung aking ina. Hindi nila takutin ng ganun. Hindi nila alam yung ginagawa nila. Pinaghihiwalay nila yung mga mag-anak na hindi naman yun ang kalooban ng Panginoon para sa atin. Gumamit daw ng talata. Ang talatang ginamit yung si Kristo nga, sabi niya hindi naman ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi ng tabak. Pag-aalitin ko ang ama sa kanyang anak na lalaki, ang anak na babae sa kanyang anak. Hindi ganun ang kahulugan ng Panginoong Hesus dun eh. Sa hindi pagkaalam ng talata ng Biblia, pinakahuluganan nila ito na parang digma ang mangyayari. Napakamaling pagkakilala sa salita ng Diyos para pakahuluganan mo ng ganun, ano. Brad Badong, nandiyan ka pa? Ayun. Maling-mali yung naituro sa atin, mga kapatid, para pakahulugan ng ganun. Kasi kung babasahin mo lang ang mga talata ng Biblia, makikita mo ang dahilan kung bakit sinabi ng Panginoong Hesus yung ganun eh. Hindi ganun ang ibig niyang sabihin. Hindi ko lang alam kung maipopost mo yung talata, kapatid. Pasensya na po mga kapatid kasi wala naman po akong outline dito. Hindi ko po makita agad yung talata. Dali po, hanapin ko sandali. So anyway, kahit masama po ang aking loob, mga kapatid, nagpigil po ako kasi yung kapatid kong lalaki, medyo sumama rin ang loob niya. Gusto niya nga kausapin yung mga involved na tao dyan. Sabi ko, tol, wag na lang. Wala namang mangyayari kung kausapin mo sila. Sabi ko, nangyari na yan. Tanggapin na lang natin. Mahalaga gumawa tayo ng awareness. Marami pang kwento yan, mga kapatid.
Pero gusto ko lang pong basahin sa inyo mga kapatid ang talata sa Biblia. Yung talatang pinagkamalian nila, no? Yung ginamit nilang talata sa aking ina na hindi nila naunawaan. Yan. Gs 34, ituloy po natin ang basa sa Mateo, mga kapatid, kung pwede mo pong ipakipost, kapatid na Jericho. Sabi ng Panginoon, huwag ninyong isiping ako'y naparito upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan, kundi tabak. Sapagkat ako'y naparito upang papag-alitin ang lalaki laban sa kanyang ama, at ang anak na babae laban sa kanyang ina, at ang manugang na babae laban sa kanyang biyanang babae. At ang magiging kaaway ng tao ay ang kanyang ay ang kanya ring sariling kasangbahay. Ayan. Dito mababasa po natin mga kapatid sa unang malas, kaya nga kung naalala niyo po yung teksto ni Badeli dati, sabi niya, ayan, sabi niya, sa mga hindi nakakaalam ng mga talata ng kahulugan ng mga salita ng Panginoon, pagka nabasa, pangangahasan na. Kaya nung nabasa ika ito ni Damian Soto, ayan, sabi niya, ayan, ang Kristo ninyo, malupit. Hindi kapayapaan ang dala. Kung naaalala ng mga matatandang kapatid, ano. Sabi, hindi naunawaan ni Ginoong Damian Soto to eh. Pero alam nyo, ang malungkot, kahit naman sa loob na nagkiklaim na nasa atin ang unawa, ano, sa atin ipinagkaloob, makaalam ng mga hiwaga. Takip din itong talatang ito sa isipan ng mga nasa loob eh. Na nagkiklaim na sila yung nasa kanila yung kapangyarihan ng Diyos, ang pagkaunawa, kagaya ng sinasabi sa Biblia na may anyo ng kabanalan. Kung mayroong kabanalang nababalot sa pagkatao ng mga nasa loob na kasama natin, bakit gumagawa kayo ng kalupitan sa inyong mga kapatid sa Diyos? Kapatid nyo ito? Hindi naman umalis ang aking ina, nananatili siya sa loob. At dahil dyan sa ginawa ninyo, naitulak niyo ang aking ina para magpasya na lumabas na sa samahang iyan. Hindi ko pinipigilan mga kapatid ang aking ina na dumalo. Ang sabi ko lang sa kanya, hindi ko siya maihahatid sa lokal dahil napakalayo po namin. Mahigit 50 milya ang layo namin one way mga kapatid. Kaya sabi ko, kung may maghahatid sundo sa iyo, pwede ka naman dumalo o kaya mag-zoom ka. Pero sa pangyayaring ito, naitulak niyo ang aking ina dahil sa kalupitan ninyo, hindi niya naramdaman ang pagmamalasakit at pag-ibig. Ano't kinailangan ninyo sa inyong desperasyon, kinailangan niyo pang siraan ako sa aking ina. Hindi nga ako nagsasalita, hindi ko nga iniimpluwensyahan ng aking ina para wag dumalo dyan. Hinahayaan ko siya dahil masaya siya dyan. Nakaramdam siya ng pag-ibig sa mga tunay na kapatid na nasa loob. Huwag niyo po akong pagkamalian mga kapatid. Hindi po kami lumabas or ako, for in this case, dahil nakakita ako ng kamalian sa pagkatao ng sino man. Hindi. Primarily ay ang aral. Ang aral ng Panginoon na hindi na ipinangangaral sa loob. Minor na lang po yung ibang dahilan. Pero yung mga tunay na kapatid na sumasampalataya at umiibig sa salita ng Diyos, nakita ko po ang kabutihan at dedikasyon sa kanila, ang kanilang kasipagan sa paggawa ng kabanalan. Pero yung mga taong gumawa ng ganito sa aking ina, naturingan pa naman kayong matataas ang inyong katungkulan sa loob. Dapat mas malaki ang pangunawa ninyo, mas malaki ang inyong puso na gawa ninyo itong kalupitang ito sa hindi ninyo pagkaalam sa talata. Kung babasahin mo lang naman yung naunang talata, maiintindihan mo kung bakit nasabi ng Panginoon, hindi naman hiwaga yan. Para wala kayong pakundangan, gamitin ninyo ang salitang ito to weaponize the word of our Lord Jesus Christ para papaghiwalayin ninyo ang mga magpami-pamilya, mag-amag-anak, mag-amag-asawa.
hindi pagsunod yan sa kalooban ng Diyos. Tignan niyo po mga kapatid, iangat lang po natin ang basa. Gis 34 po yun iangat po natin ang basa sa 24. Ayan. 25 muna, tas aangat po tayo. Sabi po dito, sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro at sa alila ang maging katulad ng kanyang Panginoon. Kung lang Beelzebub ang Panginoon ng sangbahayan, gaano pa kaya ang mga kasambahay niya? Meron po palang dadanasin yung mga nag-iibig maging alagad ng ating Panginoon. Sa ibang talata, makikita natin ang alipin hindi dakila kaysa kanyang Panginoon. Kung tinawag nilang prinsipe ng mga demonyo ang Panginoon, kayo man, pag-uusigin din. So may pag-uusig po kasing magaganap dun sa mga susunod sa kalooban ng ating Panginoong Hesus. Ano po ba yun mga kapatid? Iangat po natin uli ang basa. Sa 21, dyan pa rin sa Gis. At ibibigay ng kapatid ang kapatid sa kamatayan at ng ama ng kanyang anak at maghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang at sila'y ipapapatay. At kayo'y kapupuotan ng lahat ng mga tao dahil sa aking pangalan. Datapot ang manatili hanggang wakas o mananatili hanggang wakas ay siyang maliligtas. Datapwat pagka kayo'y pinag-usig nila sa isang bayang ito ay magsitakas kayo tungo sa kasunod na bayan, sapagkat sa katotohanang sinasabi ko sa inyo, hindi ninyo matatapos libutin ang mga bayan ng Israel hanggang sa pumarito ang anak ng tao. Hindi mataas ang alagad sa kanyang guro, ni hindi rin naman mataas ang alila sa kanyang Panginoon. Sukat na sa alagad ang maging katulad ng kanyang guro. At itinuloy po natin ito mga kapatid, 25 kasi yun, sa 34, yun na nga yung conclusion. Dahil sa nangyayaring ito, sabi ng Panginoon, huwag niyo ang isipin na parito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa. Hindi ako naparito upang magdala ng kapayapaan kundi ng tabak. Papag-aalitin ang lalaki. Ang mangyayari pala mga kapatid, ang puwersa manggagaling sa labas, external force ito. Hindi ang Panginoon ang magpapangyari nito. Kung babalikan po natin, sabi po doon, yung kapatid laban sa kapatid, ibibigay ng kapatid yung kanyang kapatid sa kamatayan at ang ama sa kanyang anak, maghihimagsik ang mga anak laban sa kanilang mga magulang. Yung mga hindi nakakakilala ng kautusan, kalooban ng Panginoon, sila ang magiging dahil para mamatay, para magkaroon ng pagkakaalit. Bakit? Dahil sa paniniwala nila sa mga itinuturo ng ating Panginoong Hesus, nagawa nila yun. Kaya nga mayroong pagkakaalit. Sa ibang mga talata, mababasa rin natin, kung iibigin mo ang iyong ama at ang iyong ina, ang iyong kapatid, higit sa ating Panginoon, hindi tayo magiging karapat-dapat sa Panginoon. Ang pinag-uusapan po kasi dito, mga kapatid, hindi yung tawag dito, yung pagkaunawa ng mga umusig sa aking ina, kundi yung paninindigan sa pananampalataya, sa pagkakilala sa Panginoon. Kasi kung mamamagitan na ang ating blood ties, kung tawagin, dapat maging matalino tayo. Piliin natin ang paniniwala sa Diyos over sa paniniwala sa tao. Kung ang paniniwalang yan, ihihiwalay na tayo sa paniniwala at pananampalataya natin sa Panginoon, then sundin natin yung sinasabi sa Biblia. Yung binasa nga natin nung nakaraan sa Jeremias, ang sabi doon, sumpain ng tao na tumitiwala sa tao at ang puso ay humihiwalay sa Panginoon. Kung yung paniniwala mo sa tao, maihihiwalay ka na sa Diyos. Kaya nga ang banggit, hindi niyo po ba napapansin mga kapatid, sumpain. Kasi para sa Diyos, kasumpa-sumpa yung mga ganyan. Alang-alang lang sa tinatawag na
pamilya, sa pagiging magulang, sa pagiging kapatid, sa pagiging anak, maihihiwalay ka sa paglilingkod sa Diyos. Kasumpa-sumpa yan. Ano ang katunayan? Kung babasahin natin yung Galatia 1:8, pinatunayan niya ni San Pablo eh. Nung sumulat siya sa mga kapatid sa Galacia, sabi niya, datapwat kahimat kami, o isang anghel na mula sa langit ang mangaral sa inyo, nang iba sa aming ipinangaral sa inyo ay matakwil. Payag si San Pablo eh. Kahit ako pa, hindi huwad na Pablo, na ito nga yung isang maling na ituro diyan sa loob, mga kapatid. Kahit kami pa, mangaral sa inyo ng iba sa aming ipinangaral, itakwil. Kahit pa nga anghel na mula sa langit, hindi anghel na panggap, Hindi ito mga impostor, mga totoong anghel ng Diyos mula sa langit. At totoong apostol ng ating Panginoon, si Apostol Pablo. Pero kung iba na ang ipinangangaral namin sa inyo, itakwil nyo na. O di ba, it resonates with the reasoning ng Biblia, yung sinabi ni Jeremias, na sumpain ng tao na tumitiwala sa tao. Ngayon, kung sumpain man namin, tumalikod kami sa pagkilala doon sa una nating kinikilalang nangangaral ng salita ng Diyos, nagkakasala ba kami? Sumusunod lamang po kami sa iniuutos ng Diyos sa Biblia. Kaya nalulungkot ako, mga kapatid, kung bakit kailangang magkaganito. Kaya nga nananawagan ako sa pamunuan ng samahan na pinanggalingan natin. Huwag niyong gawin sa amin ito. Mga dati niyo kaming nakasama. 28 taon. Merong mga kapatid, 30, 35, 40. Binigay namin ang aming mga buhay. Naglingkod kami ng totoo. Nakasama niyo kami sa hirap, sa kaligayahan, sa kalungkutan, sa kagipitan. Tayo-tayong magkakasama sa lokal. Naging pundasyon natin ang pag-iibigang mula sa Diyos. Bakit nung humiwalay kami, kailangan niyong gawin sa amin ito? Bakit lumulugar kayo sa lugar ng mga nanggigipit? Wala namang kaming sinasabing masama patungkol sa inyo. Meron pa akong naririnig na sinisiraan ako kung ano-anong mga paninira ang sinasabi sa akin. Tapusin natin ang usapang ito. Magpakalalaki kayo sa pananampalataya. Kung sino man sa inyo sa loob ang nag-iibig, kahit sino dyan sa loob, mula sa miyembro, manggagawa, KNP, hanggang sa kinikilala ninyong sugo, nandito kami. Hinihintay namin kayo. Magsabi lang kayo kung kailan. Mag-usap tayo, hindi tayo magdidebate. Hindi tayo magsisigawan, hindi tayo magtatakutan, hindi tayo magpapasamaan. Itakda natin ang pag-uusap, hindi naman masama yan kung susunod naman kayo sa halimbawang ibinibigay ng Diyos sa Biblia. Tayo'y magkatwiranan, sabi sa Isaias. Iniinganyo naman ng Diyos ang pakikipagkatwiranan. Mag-usap lang tayo. Patunayan niyo sa amin na mali ang desisyon namin na kami umalis sa loob ng iglesia. At huwag niyong gamitin sa amin ang mga talatang hindi niyo naiintindihan.